Hello mga habibi. Ayan, so for today's video po, ayan, samahan niyo ulit po ako sa ating live trading session. Okay? So gamit po ang ating tatlong indicator which is the Bollinger Band, yung simple moving average, at saka yung ating MACD. Ayan mga habibi, ayan, papakita ko po sa inyo yung settings ng ating mga indicators, okay? So, dito po sa ating Bollinger Bands, ang period po natin is 20, ang deviation po natin is 2. Ayan. So, nilagay ko lang po dyan ay kinapalan ko lang po yung linya. Dito naman po sa moving average, simple moving average, ang period po nito ay 3. Okay? Dito naman po sa ating MACD, ang past period po ay 3, slow period po ay 11, at saka yung signal period po ay 16. Ayan. So, dyan lang po kayo mga habibi, manood po tayo at maghahanap po tayo ng trading opportunity ngayong gabi at ipapakita ko po sa inyo kung paano po ito nag-work. Ayan. So, nagsisimula po tayo sa $10 po sa ating account at ayan, so stay put muna kayo mga habibi at hanap mo po na tayo ng ating trade. Ayan, so naglagay po tayo ng trade dito mga habibi ng $1 since yung simple moving average nag-cross na siya sa middle line ng Bollinger Band at yung ating MACD ay nasa below zero po. So, nag-trade po tayo ng down. Ayan, for $1. And let's find the result po mga habibi. So, yun lang po yung ating hinahanap na requirements. Once na mag-cross yung yellow line, yung simple moving average sa gitna ng ating Bollinger Band at magkaroon ng MACD, it's either up ng 0 or below ng 0. Ayan, doon po magdidepende kung up or down po yung ating i-trade. So, first trade po natin mga habibi ay lost po. Lost po yung ating unang trade. So, hanap po ulit tayo mga habibi. Okay lang po yan. At it's ganyan po talaga ang trading. Wala pong 100% na panalo. Ang mahalaga po is money management at saka yung strategy na ginagamit natin ay sinusunod natin. Now, para makompensate po yung ating loss, so mag-trade po tayo ng times 2. Ayan. So magdadalawang trade po tayo doon sa susunod nating i-trade. Ayan, so hanap po ulit tayo mga habibi ng opportunity. Ayan, at dito po, antay natin mag-cross ulit yung yellow line doon sa middle line ng Bollinger Band. At yung MACD ay na-reach na yung requirement. Meron ng nasa taas na siya ng 0, so pwede na tayong mag-buy anytime. So wait lang po natin matapos itong mag-print itong candle na ito bago natin pindutin yung up button. Alright. So, wait lang po natin mga habibi. Ayan. First trade po natin is talo po. It's okay lang po yun mga habibi. As long as pinindot na po natin yan, wala na tayong control dyan. Alright. So, nagdalawa po tayong trade dito mga habibi. Tatlong trade pala. Tatlong trade po dito para makompensate po yung una nating pagkatalo. Okay? So, ganun po yung ating strategy, no? Once na matalo ka sa una, pwede mo siyang bawiin sa pangalawang trade mo.
Pwede kang maglagay ng tatlong trade dun sa pangalawang trade mo para makompensate yung pagkatalo sa una. So, profit ka pa rin. Yun po yung ano natin. And let's find out po kung ano pong magiging result ng ating trade na yon since nag-cross na yung ating simple moving average dun sa gitna ng Bollinger Band. Alright. Okay. So, yung pangalawang trade natin is win mga habibi, no? And as you can see po sa ating account is naging $11.61 na po. So, ganun lang po mga habibi ang ginagawa natin. Once na matalo po tayo sa unang trade is kinukumpensate po natin yung talo na yon sa pamamagitan ng pag-double or triple sa pangalawang trade po natin. Ayan. So, ganun po yung mga strategy natin mga habibi. Ayan. So, humihingi po ako sa inyo ng suporta. Kung kayo pa ay nanonood sa ating Facebook page, ayan, kindly follow po yung ating page. At kung doon na po tayo sa YouTube channel nanonood, please subscribe po sa ating YouTube channel which is Walk with Habibi. Ayan, so isa po tayong OFW. Ayan, so meron po tayong trade dito mga Habibi. Okay, so naglagay po tayo ng tatlo ulit. Ayan, so from $11, naging $8 na lang yung account natin. Nag-trade po tayo ng tatlo. Why? Because meron po tayong strong confirmation. Ayan, strong confirmation po. Kaya naglagay tayo ng $3. So, as you can see, ang strategy natin is aantayin lang natin tumawid yung yellow line sa gitna po ng Bollinger Band. At kung down po yung pipindutin natin, dapat magkaroon tayo dapat yung MACD ay nasa ilalim ng 0. Ayan. So, kaya po tayo naglagay ng $3 kasi lahat po ng requirements ay na-met ng ating strategy. So, yan. Wait po tayo sa result. And I think it's win ito. Alright. So, we won the trade mga habibi. Ganun lang po kasimple ang ating strategy. By the way, this strategy ay originated by Mr. Nerves. Okay? So, shout out kay Mr. Nerves Trading. Ayan. So, idol, kumusta? Ayan. So, isa po akong na-inspire sa kanya. Ayan. So, as you can see, meron na tayong September 5. So, meron tayong 6-1. Okay. 6-1. 6 wins, 1 loss. Alright. So, since nagsimula tayo sa $10, so i-try natin i-trade yung profit nating $4. Okay? Ayan. So, hanap po tayo ng ating i-trade. Trade opportunity. So, $4 po yung ilalagay natin, habibi. Try natin. At let's find out po kung ano maging result.
Alright, so naglagay po tayo ng $4 sa ating investment. At tatry po natin mag-trade dito after nitong candle. Since yung MACD po natin is nasa above zero na. At wait na lang po natin na mag-cross po yung ating yellow line sa ating gitna po ng ating Bollinger Band. Okay, so nag-trade po tayo ng $4 po dito mga habibi. And let's find out po kung ano yung magiging result. Ayan. But I made a mistake mga habibi. Yung ating simple moving average po ay hindi totally nag-cross. Nag-meet lang po sila sa gitna, nag-touch lang sila, at hindi siya nag-cross. So, whatever the result of this trade is, it's okay mga habibi since profit lang din po yun trade natin dito. Okay? So, if malos po ito, it's okay. Babawi tayo next trade natin. Alright? So, like what I said sa aking previous video, napaka-importante po ng timing. Okay? So, naunahan ko po yung cross, no? Ayan, so bigla siyang babang ganyan, hindi talaga siya nag-cross, nag-meet lang sila. So, that's loss. But anyway, it's okay like what I said. Once na napindot na natin yung down or up button, wala na tayong control doon. So, ang tanging magagawa lang natin is bumawi sa susunod na trade natin, no? Kailangan met lahat ng ating requirements bago tayo mag-trade. So, naglagay po ako ng $3 at ang gagawin ko po dito is mag-trade po tayo ng tatlong $3 po para ma-compensate po yung ating loss, and this is our last trade for tonight. Ayan. Since pagod po din tayo sa trabaho. Ayan, so na-apektuhan po yung ating focus pag pagod po yung katawan, inaantok, no? So, ito na po yung ating last trade. So, hanap po tayo ng ating i-trade mga habibi. Diyan lang po kayo, panoorin nyo po kung ano pong magiging result ng ating trading session ngayon, kung profit po ba or loss. Ayan, so let's find out po at hanap lang po tayo ng ating i-trade. So, ito na nga mga habibi. Ayan. Nag-trade po tayo dito ng tatlong $3 since na-met po lahat ng requirements. Yung ating mga indicator, no? Na-meet lahat po ng indicator ng ating lahat ng requirements. So, yung simple moving average, yung yellow line, nag-cross po sa gitna ng Bollinger Band at nagkaroon na po ng below zero yung MACD. So, let's find out po. This is our last trade mga habibi. So, tatlo po yung nilagay natin $3. Ayan. So, ang natira na lang po sa ating account is $1. So, nagtira po tayo ng isa, $1 para once na ma-loss po ito, is meron po tayong pambawi sa susunod na araw. Ayan. So, hindi na po lahat Pasko, laging Pasko. So, nasa strategy po yan. Ayan. Kung paano kakikita, ayan, nasa strategy mo po yan, money management, at saka tiwala sa sarili, at saka sa strategy. Alright. So, luckily, we won the trade mga habibi. Alright. So, from $10, naging $8. And, ganyan lang talaga, no? Matalo, manalo, matalo, manalo, but sabi ko lagi, kung paano nag-work yung strategy. Trust your strategy. Trust your plan. Yung timing. Okay? Timing, focus.
Like what I said kanina, natalo tayo kanina ng $4 sa gitna ng ating trade kasi hindi ko naantay yung mag-cross, no. Nag-meet lang sila, hindi siya totally nag-cross. That's why we lost the trade. Pero yun nga lang, may mga paraan para makabawi, no. Yun yung strategy na tinatawag at saka yung money management. So, I think hanggang dito na lang yung ating video. Ayan. At ipapakita ko po sa inyo yung ating result ngayong gabi, September 5. Alright. So, ayan, na-loss tayo doon ng $4. At so yung unang trade natin lost din. Okay. So, total of 11 trades, 9 wins, and 2 losses. Not bad for tonight. So, maganda rin yung result. Profit pa rin kahit paano. And thank God. At ginagabayan pa rin tayo. No? Ginagabayan po tayo ng Panginoon sa ating ginagawa. At sana magtuloy-tuloy itong ating pag-trade. Ayan. So, God bless po sa inyong lahat. Especially sa ating kapwa OFW dito sa Saudi. Ayan. Hanggang sa muli po ang ating video.